Ang vote buying sa Pilipinas ay parang isang pyramid scheme. Ito ay nanggagaling kay Meredith Wise sa librong Strong Patronage Weak Parties, habang ang larawan naman ito ay nanggagaling sa librong Patronage Democracy in the Philippines. Pag-usapan natin itong pyramid na ito. Unang-una, may kandidato sa pinakatutok. Ito usually ay sa local politics ay isang mayor o gobernador na magkakaroon ng central brokers. Itong brokers na ito ay kukuha ng mga barangay leaders na usually loyal sa kandidato, na eventually kukuha rin ng sarili-sarili nilang mga purok leaders na maghahawak naman sa mga voters. Parang isang pyramid scheme, itong mga taong ito ay nagre-recruit at kumukuha o nagbibigay ng pera. Eventually, lahat sila ay nababayaran para iboto ang iisang kandidato. Ganito ang vote buying sa ating bansa. Ayon pa kay Wise, dahil sa electronic voting, mas dumadami ang direktang bilihin ng boto kaysa dati. Ang pera ay ipinapamigay bago ang eleksyon at ang mga botante ay hinahati sa loyal supporters, swing voters at undecided voters na pwedeng bilhin ang boto. Bukod sa pera, ginagamit din ang patronage tulad ng scholarship at livelihood programs para makuha ang suporta ng mga botante. Dahil dito, lumalabas ang solusyon ng electoral reform. Ayon kay Wise, isa sa mga posibleng solusyon ang Closed List Proportional Representation o CLPR, boboto sa partido sa balota kaysa sa isa-isang kandidato. Ito ay para mas maging party-centric ang eleksyon at hindi lang nakatutok sa mga personalidad at pagbibili ng bawat isang boto. Ano sa tingin mo? Naranasan nyo na ba o naranasan nyo na po ba itong klaseng pyramid scheme?